kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po naging involvement ni Zaldico dun sa as a laptop? Sunwest ang contractor ng laptop. Regarding sa plano po ni bagong Ombudsman Remulla na hukayin niya daw ulit sa hukay yung Parmali case, sa tingin niyo may nilulutong narrative yung administration? Oh yes, oo. Matagal naman na ako nagsasabi, di ba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito, kundi number 1, mamulitika, at number 2, ubusin ang budget ng Pilipinas sa korupsyon. So yan lang yun ang ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala, di ba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo diyan sa administrasyon, kundi mamulitika. And ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon? Ay syempre ubusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po naging involvement ni Zaldico dun sa as a laptop? Sunwest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Next question, Ms. Pili Casimiro, ABS-CBN. So bakit, wait lang, hindi pa ako tapos pala. So bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa korupsyon? Bakit hindi nilalabas lahat nung mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon? Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Ano more? Last question. Okay, final on my end. Vice President, ang init ngayon ng flood control din. Kung halos Luzon, Visayas, and Mindanao din gusto nilang ipa-check, no?
Sa tingin nyo, aside from the flood control, ano pa ang mga dapat sigurong tingnan o i-check aside from these flood controls? Thank you. Yung una lang sinabi ko, ma'am, no, yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education. Worthy yun, natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap sa School Building Program Fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganun? Road repairs. Road repairs? Road reblocking, no? Ang tawag dyan? Oh, yan, ma'am. Nakikita ko yan lagi, ma'am. Sa highways, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year. Ayos, sirain, ayusin, sirain. Yan. Okay. Last question. Arson. Regarding lang po sa proposed budget for 2026 ng OVP, with the project or program, will the project or program of OVP here in Zamboanga City, kung meron man po, be effective if ever mabawasan o totally tanggalin po nila ang budget for OVP sa 2026? Yes, ma'am. Antayin ko na lang yung sagot mo. Ay, antayin ko. Sasagot ako, ma'am, pag nakita natin kung ano yung budget ng President sa GAA, doon sa batas na. Kasi, ngayon kasi, maghihiring pa ang Senate sa GAB, sa General Appropriations Bill. So, tapos magbabay-cam pa yan. Tapos, pipirmahan pa yan. So, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong budget ng Office of the Vice President kung hindi natin nakikita yung GAA. Pero since expected po, parang na-expect nyo na talagang babawasan nila yung budget for OVP po, ano yung mga nakikita nyong possibilities if ever po? Merong posibilidad na wala talaga ang project at merong posibilidad na kung ano yung nandyan ngayon, bawas na yan galing sa kung ano yung kalakihan ng beneficiaries from 2024. Lumiit na yung beneficiaries for 2025, pero the same pa rin yung projects. OVP Satellite Offices, Disaster Operations Center, libreng sakay, pagbabago, A Million Learners and Trees Campaign, Magnegosyo Taday, ito yung mga tiga-OVP, ma'am, na nalilimutan namin kung ano yung mga rice. Yes. Anong makontribute mo sa project natin? Sa listahan ng project, JC. Yan, ma'am. Yan pa rin yun, ma'am. Ang ginagawa lang namin, ma'am, ay kasi lumiliit yung budget, lumiliit din yung beneficiaries, pero hindi nawawala yung budget. Okay, thank you po. Ma'am Queenie. Alright. Buenas tardes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Is it true that the family TVN captioned headshot approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never received a request for help from the family of the vlogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no, because if it's this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong lumapit ng tulong at example,
pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya or pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Next question. Another issue po, okay lang po. Okay. Former President GMA bill expanding or giving additional duties and responsibilities to the Vice President. Would you say na kulang pa ang existing duties po ninyo as VP? Meron pong bill, House Bill, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo of an OVP charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, nakalagay lang doon yung institutionalization ng mga units sa opisina ng Pangalawang Pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi pagpasok namin, ma'am, ang nangyayari, bago lahat, lagi, walang institutional memory ang Office of the Vice President. So bago siya lahat lagi. Pagpasok ng bagong Vice President, bago ang opisina, bago ang structure, ang HR structure niya, bago ang mga units. So ang ginawa namin, ma'am, para merong continuity sa lahat ng mga Vice Presidents ay ginawa namin ng charter. Dinefine namin doon na dapat merong USEC, dapat merong ASEC, ang opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga units, KM, HR, legal, finance, para hindi nahihirapan yung papasok na bagong Vice President. Kasama na din doon yung opisina, sana, permanent office, para hindi rin lumilipat kung saan-saan yung opisina ng Vice President. Ang pinakauna doon is that para alam ng mga tao kung nasaan ang Office of the Vice President. At pangalawa, para hindi palipat-lipat yung mga personnel ng Office of the Vice President kung saan sila titira. Dahil din kung saan nililipat yung kasakagustuhan ng Vice President kung saan siya ililipat. Nakalagay din doon, of course, yung security unit na naging controversial sa aking termino. At, well, yung OVP, him namin, at mga iba pang mga administration policies inside the Office of the Vice President. Kung makikita ninyo, wala kaming nilagay doon na specific project dahil ang ang function ng Vice President ay kumbaga constitutional successor. Yun lang ang only function ng Office of the ng Vice President. Pero sa atin, traditionally, ang Office of the Vice President ay binibigyan ng budget for the Vice President to decide on what his or her projects are, and then they can implement projects to complement the services of the other national government agencies. So on that note, hindi namin nilagay yun, ma'am. Kasi baka, naisip ko, merong Vice President na papasok na wala siyang project. Wala siyang gustong gawin, kundi maging constitutional successor lang. So ibig sabihin, mag-aantay lang siya na mawala yung presidente. Pero so far, wala pa naman tayong nakita by history, wala tayong nakita na Vice President na ganun ang gusto niya. Lahat merong kani-kanilang projects. Ang hindi lang namin ginawa ay mag-define kung ano yung project. Kasi magdedepende yon sa panahon kung kailan siya naging Vice President, sa panahon kung kailan anong relevant na project. So ang ginawa ay yung structure ng opisina na kahit anong project ay ma-implement
noong organization. Just one last po. Yes, I don't know if you already asked for your reaction to the viral video of PGMA. The last time that she shook hands with you and nung pagtalikod niya is parang tila sumimangot siya. What's the relationship between you two right now po, yung status? Ni ma'am? Wala, ganun naman kasi talaga si ma'am eh. Hindi lang sa akin. Nakita ko na rin siya, ganyan siya sa ibang tao. It's nothing personal. I don't think it's, she's doing it on purpose and she's doing it to express disgust or to express disapproval sa isang tao. It's not the first time she's done that. We have Ms. Camille Samonte again, then last 2 questions. Ma'am, just wanna get your reaction kasi po dun sa House, binawasan po nila yung OVP budget. Ano po yung tugon nito? Kasi may mga ilang kongresista rin po na naghayag po na dapat daw pong bawasan itong budget dahil pilit nyo raw, ilang beses nyo raw po na ini-snub yung kanilang pagdinig. Isang beses lang ako hindi pumunta. Sa plenary, 2 beses. Sa plenary, 2 beses ako hindi pumunta sa kanila. But beyond that, as early as August, I think August 15, noong tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay bawasan nila ang budget of the office of the Vice President. Dahil sinabi ko at that time, it's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. So on that point, tama nga ako sa sinabi ko noong August. Hindi man siya nakakagulat. Hindi na ako nagugulat sa House of Representatives. Last 2 questions. Sorry, Sola. baka pwede niyo pong sagutin yung sinasabi ng iba, especially Congresswoman De Lima saying that you're a brat. You might like to address that comment of her po? Oo. Kasi hindi Yes. ka nga daw po sumipot sa budget. Oo. Ang administration, and that is led by Malacanang Palas, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung 6th category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palas, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, lukaret, crazy. At number 4, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds.
Ilastay. Yan. Pro-China, BRAT, Luka-Luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, Luka-Luka, confidential funds, at BRAT. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin, ma'am. Ayoko, ma'am. Pag sinabi ko, then matuto sila, and then makaisip sila ng bago. Wag na. Last question. It's a narrative by anti-Sara Duterte groups. Ma'am, si Speaker Ramon, former Speaker Ramon, has appeared before the ICI today at sabi po niya na he's happy to be invited daw at willing naman daw po siya mag-share ng kanyang mga nalaman tungkol sa budget process at information on insertions. Your thoughts on this? Wala na, hindi ko na siya iniisip, ma'am. Wala akong comment, ma'am, sa kanyang pag-attend sa ICI. Or do you believe in the integrity of the ICI? Sinabi ko na yan, diba? Na ang ginawa lang kasi ng Pangulo noong tinamaan siya ng sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. So, para bang ako dapat ang imbestigahan, ako din ang gumawa kung sino ang mag-iimbestiga sa akin. So, on the question of integrity, definitely, hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. And again, going back to Mr. Bilyonaryo, bakit bilyonaryo yung pangalan ng ninyo? Meron na kayong mga bilyon-bilyon dyan sa kumpanya ninyo? Ganyan.
Sabi ni Mr. Billionario, ano yung sabi mo, sir? Controlling the narrative. Yes, controlling the narrative. Okay.